Sa madilim na pasilyo ng lumang apartment, doon ko narinig ang tinig ni Paolo. Nakikipag-usap siya sa kung sino, sinasabing kailangan niyang linisin ang lahat. Ang ibig sabihin, pati ako, ayaw na niya sa akin. Gusto niya, mapunta sa kanya ang lahat ng ipinundar naming ari-arian. Ang aming mga apartment. Ang mga lupain. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit alam kong may hawak akong lihim, isang sandata, na hindi niya inaasahan. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon, ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Ngayon, mahigit 50 anyos na ako. Payapa na ang buhay ko. Ang mga gabi ko'y tahimik, nilalasap ko ang bawat sandali ng katahimikan. Matagal na rin akong lumayo sa ingay ng mundo. Pero minsan, nagigising ako sa gitna ng dilim, pinagpapawisan dahil sa isang bangungot. Isang bangungot na tila totoo pa rin kahit ilang taon na ang lumipas. Ang gabi ng aking pagtakas. Ang gabi kung saan nagsimula ang lahat. Bago ang gabing iyon, akala ko buo na ang buhay ko. Masaya. Payapa. Hindi ko alam na ang lahat pala ng iyon ay isang malaking kasinungalingan, isang manipis na belo na kay dali lamang punitin ng katotohanan. Ang totoo, ang katahimikang tinatamasa ko ngayon ay bunga ng isang matinding unos. Isang unos na bumago sa buong pagkatao ko, napakalamig ng gabi noon. December. Hindi ko malilimutan. Naalala ko pa. Nasa loob ako ng silid namin, nagbabasa, nang biglang bumukas ang pinto. Si Ricardo. Ang asawa ko. Gulong-gulo ang kanyang hitsura. Ang buhok niya ay magulo, tila sinabunutan. Pula na ang mga mata niya, na tila galing sa umiiyak o kulang sa tulog. Humihingal siya, parang kakatakbo lang ng marathon. Napakabilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko maintindihan. Bakit siya ganito? May masama bang nangyari? Hindi pa ako nakakatanong, agad siyang lumapit sa akin. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko. Napakalamig ng kamay niya. Maria, kailangan mong umalis, bulong niya. Ang boses niya ay nanginginig, natulala ako. Umalis? Saan? Bakit? Anong sinasabi mo, Ricardo? Tanong ko, hindi niya ako sinagot. Agad siyang dumiretso sa aparador at mabilis na kinuha ang maleta ko. Ang maleta na regalo niya sa akin noong nakaraang anibersaryo namin. Mula doon, nagsimula siyang maghagis ng mga damit ko. Hindi maayos. Parang nagmamadali. Parang hinahabol ng kung sino, napakagulo ng lahat. Nakita ko ang isang mamahaling pabango ko, regalo rin niya sa akin mula sa Paris, na nahulog mula sa aparador. Sumabog ito. Kumalat ang matamis na amoy sa buong silid, pero ang aking puso ay hindi matamisan. Sa halip, lalo itong bumigat. Parang simbolo ng buhay namin na unti-unting nadudurog. Ang mamahaling pabango, na simbolo ng aming marangyang pamumuhay, ay basag na. Kailangan mong lumipad papuntang Los Angeles, ngayon na, utos niya. Ang boses niya ay puno ng takot. Bakit? Tanong ko. Ang boses ko ay halos hindi lumabas. Nalugi ang kumpanya, Maria. Kailangan nating tumakas. Hinahabol na tayo, paliwanag niya. Ang kanyang mga salita ay parang suntok sa aking sikmura, nalugi. Hinahabol? Hindi ko maintindihan. 5 taon kaming kasal. Ni minsan ay hindi ko nakita si Ricardo na ganito. Lagi siyang kalmado. Laging may solusyon. Ngunit ngayon, isa siyang estranghero. Isang tao na hinahabol ng mga multo na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Pilit niya akong hinihila palabas ng bahay. Wala na akong nagawa kundi sumunod. Nang nasa sasakyan na kami, isang itim na Mercedes-Benz, patungo sa Ninoy Aquino International Airport, hindi siya nagsasalita. Nanginginig ang kamay niya sa manibela. Ricardo, anong nangyayari? Tanong ko ulit. Huwag kang mag-alala, Maria.
Ginagawa ko ito para sa iyo. Para maprotektahan ka, sabi niya. Ang kanyang mga salita ay walang lamang. Tila pilit lamang siyang nagpapanggap na matatag. Pero ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Puno ng takot. Puno ng kawalan ng pag-asa. May kung anong kakaiba. May bahid ng pagtatago. Alam kong mayroong mas malalim pa sa nalugi lang na kumpanya. Ngunit hindi ako nagtanong muli. Natatakot ako sa sasabihin niya. O mas matatakot ako kung wala siyang sasabihin, ang biyahe ay mahaba. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang ingay ng makina ng sasakyan ay tila nagpapalala ng takot ko. Nang dumating kami sa dide, lalo akong kinabahan. Napaka-vacant. Napakalamig ng simoy ng hangin. Tila ba ang buong lugar ay may tinatagong sekreto, bumaba si Ricardo. Agad niyang kinuha ang maleta ko. Hinawakan niya ako sa kamay at halos kalagkarin patungo sa loob ng airport. Wala halos tao. Napakatahimik. Ang bawat hakbang namin ay naririnig. Ang takot ay lalong lumaki sa aking dibdib. Nang nasa harapan na kami ng immigration counter, inabot niya sa akin ang pasaporte at tiket. Nanginginig ang kamay niya. Maria, sumakay ka. Huwag kang lilingon. Huwag kang mag-alala, susunod ako, sabi niya. Ang boses niya ay halos hindi na marinig, ngunit may bahid ng pagsisinungaling sa kanyang mga mata. May kung anong pinagtataguan. Ngunit hindi ko ito pinansin. Ang tanging nasa isip ko ay ang sinabi niya, susunod ako. Pumasok ako sa immigration. Binuksan ang gate para sa akin. Pagkatapos ng seguridad, habang kinukuha ko ang aking bagahe, biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang mensahe. Mula kay Daniel. Ang abogado ni Ricardo, napakalamig ng mga salita niya. Huwag kang sumakay sa eroplano. Parating na si Doña Isabel kasama ang mga taong hahabol sa iyo. Hindi kanya hahayaang makatakas ng buhay. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi ako nakakilos. Si Daniel, ang abogado namin, at si Doña Isabel, ang biyenan ko. Bakit? Bakit niya ako hahabulin? At bakit niya ako hindi hahayaang makatakas ng buhay? Napakabilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam ang gagawin. Napalingon ako sa likod. Sa labas ng salamin na humihiwalay sa arrival at departure area, nakita ko siya. Si Doña Isabel. Ang biyenan ko. Nakatayo siya doon, nakatingin sa akin. Ang kanyang mukha ay malamig. Walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay parang yelo, sa tabi niya may 4 na lalaki. Matatangkad. Malalaki ang katawan. May mga seryosong mukha. May kung anong kakaiba sa kanila. Hindi sila mukhang normal na pasahero. Parang mga sundalo. O mas masahol pa. Naglakad sila papalapit sa akin. Ang bawat hakbang nila ay tila nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Hindi ako makakilos. Natulala ako. Ang buong katawan ko ay nanginig. Ang takot ay lalong lumaki sa aking dibdib, hindi ako nag-isip. Ang tanging alam ko ay kailangan kong tumakas. Kailangan kong tumakbo, iniwan ko ang maleta ko. Ang tanging dala ko ay ang aking pitaka at cellphone. Mabilis akong tumakbo. Walang direksyon. Ang tanging nasa isip ko ay makalayo. Makalayo mula sa kanila. Mula sa bangungot na ito, ang pagtakbo ko ay tila walang katapusan. Sa aking pagtakas, narinig ko ang malakas na sigaw ni Doña Isabel mula sa likuran. Hanapin siya. Hindi siya maaaring makalayo. Ang kanyang boses ay puno ng galit, tila isang leon na naghahanap ng biktima. Ang mga hakbang ng mga lalaki ay naririnig ko rin, bumibigat sa likod ko. Tila ba sila ay anino na sumusunod sa bawat galaw ko? Takot. Labis na takot ang naramdaman ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta.
Ang ASD, na dati simbolo ng aking paglalakbay sa mga piling destinasyon, ay naging labirint ng pangamba. Dinala ako ng aking mga paa sa mga pasilyo. Mga lugar na hindi ko kailanman napuntahan. Mga pinto na para sa mga empleyado lamang. Sa pagmamadali ko, nabunggo ko ang isang basurahan. Ang maliit kong hand carry na maleta, na puno ng aking mahahalagang gamit, ay nalaglag. Hindi ko na pinulot. Iniwan ko na lamang doon. Walang halaga ang mga gamit kumpara sa aking buhay. Ang aking mabilis na pagtakbo ay nagpatuloy. Kailangan kong makalabas. Kailangan kong makatakas. Nang makita ko ang isang pinto na may nakasulat na para sa mga empleyado lamang, itinulak ko ito. May kaunting huni ng ingay. Nagulat ako, ngunit sa kabila ng takot ay nagpatuloy ako. Sumuot ako sa loob at agad na sinara ang pinto. Ang aking paghinga ay mabigat. Ang aking puso ay tila sasabog. Napakadilim ng lugar. May amoy na hindi kaaya-aya. Mga kahon at kalat sa paligid. Naroon ako, nagtatago, naghihintay. Hindi ko alam kung gaano katagal. Bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat ingay ay tila may anino na susulpot sa kadiliman. Biglang nag-vibrate muli ang cellphone ko. Isang mensahe mula kay Daniel. Sa West Parking Area, may itim na Toyota Camry. Number plate, DASYC 1234. Hintayin mo ako doon. Huwag kang magsasalita sa kahit sino. Hindi ako nagdalawang isip. Kailangan kong sumunod. Si Daniel ang tanging pag-asa ko. Mabilis akong lumabas mula sa madilim na pasilyo at nagtungo sa West Parking Area. Sa wakas, nakita ko ang itim na Toyota Camry. Agad akong pumasok. Si Daniel ang nasa driver's seat. Mabilis, utos niya, nagmamadali siyang nagmaneho. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang ngiti. Hindi ko pa rin maintindihan ang lahat. Si Ricardo. Anong nangyari, tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig pa rin, kalmado ang mukha ni Daniel. Tila wala lang sa kanya ang lahat ng nangyayari. Ang kanyang kalmado ay nakakatakot. Wala na si Ricardo, Maria. Matagal na siyang wala, sabi niya, hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Hindi lang nalugi ang kumpanya, Maria. Nagnakaw siya. Halos 1 bilyong piso ang kinuha niya sa Phoenix Holdings. Ipinatalo niya sa sugal, sa online casino, sa kung ano-ano pa. Ang Phoenix Holdings ay pag-aari ni Don Emilio. Alam mo ba kung gaano kalaki ang impluwensya ni Don Emilio, paliwanag niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. 1 bilyong piso. Gambling. Don Emilio. Hindi ko maintindihan. Si Ricardo. Ang asawa ko. Hindi siya nagsusugal. Hindi siya umiinom. Paano nangyari ito? Si Ricardo ay ginamit ka, Maria. Ikaw ang kanyang pain. Ang kanyang pananggalang. Habang hinahabol ka nina Doña Isabel at Don Emilio, may oras siya para tumakas. Nasa Portugal na siya ngayon. Kasama ang natitirang pera, dagdag niya. Biglang bumigat ang aking pakiramdam. Ang buong mundo ko ay tila gumuho. Ang 5 taon naming pagsasama ay isang malaking kasinungalingan. Isang malaking palabas. Ginamit niya lang ako. Hindi totoo yan, bulong ko. Totoo, Maria. Ikaw ang pinaglalaruan niya. Ikaw ang kanyang proteksyon. Ngayon na wala na siya, ikaw na ang target. Kaya kailangan nating magtago, sabi ni Daniel, ang mga luha ko ay bumuhos. Hindi ko mapigilan. Ang sakit. Ang pagtataksil. Ang kawalan ng pag-asa. Dinala ako ni Daniel sa isang lumang apartment sa liblib na bahagi ng syudad. Marumi. Amoy alikabok. Wala ang karangyaan na nakasanayan ko. Doon, kinumpis kanya ang cellphone ko. Ang aking mga credit card.
Ang aking smartwatch. Lahat ng koneksyon ko sa nakaraan. Binigyan niya lang ako ng isang lumang cellphone, isang key-candle phone, na tanging numero niya lang ang nakasave. Kailangan mong magtago rito. Walang makakakita sa iyo, utos niya, umalis si Daniel. Naiwan akong mag-isa sa lumang apartment. Nagsuka ako. Hindi dahil sa sakit kundi sa galit. Sa sakit ng katotohanan. Tumingin ako sa salamin. Isang estranghero ang nakita ko. Isang babae na gusot ang buhok. Pula ang mga mata. Punong-puno ng luha, naalala ko ang mga senyales. Ang mga gabi na late siyang umuuwi, amoy usok ng sigarilyo. Ang mga bulungan nila ni Doña Isabel tungkol sa utang, money laundering, sangla. Hindi ko pinansin. Nagtiwala ako at ang pinakamasakit sa lahat. 2 buwan bago ang gabing iyon, binilhan niya ako ng life insurance. Malaki ang halaga. Sabi niya, early birthday gift. Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi iyon regalo. Iyon ay paghahanda. Kung sakaling mapatay ako ni na Don Emilio o Doña Isabel, may pera siyang makukuha. Ginawa niya akong biktima. Isang kasangkapan. Ang sakit. Ang galit. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Hindi ako nakatulog. Ang lumang kama na bakal ay malamig. Ang bawat paggalaw ko, nanginginig ang buong frame. Ang aking isip ay balisa. Naglalakbay sa mga alaala, sa mga salita ni Daniel. Bakit niya ako sinagip? Bakit niya ako dinala rito, para lang ikulong, hindi siya tagapagligtas? Siya ay isang bantay. Isang nagbabantay sa akin. Isang bihag. Ang ideyang iyon ay lalong nagpatindi sa aking takot. Ang buhay ko ay nasa kamay ng mga estranghero. Ng isang lalaki na may nakakakilabot na kalmado. Habang naglalakad ako sa maliit na apartment, napansin ko ang isang itim na backpack sa sulok. Naiwan ito ni Daniel. Nag-aalangan ako. Alam kong mali na pakialaman ang gamit ng iba. Pero ang buhay ko ang nakataya. Ang aking survival instinct ay mas malakas kaysa sa aking pag-aalangan. Binuksan ko ang backpack. May kaunting pera, ilang damit, at isang kulay kape na sobre. Kinuha ko ang sobre. Nang binuksan ko, isang lumang litrato ang sumalubong sa akin. Itim at puti. May bahid na ng pagkadilaw. 3 binata, magkayakap, nakangiti. Nasa harapan sila ng isang unibersidad. Si Ricardo. Ang ngiti niya ay kakaiba. May bahid ng pagkaabuso. Hindi ko pa siya nakita ng ganoon. Si Daniel. Nakasuot ng makapal na salamin. At ang pangatlo. Isang lalaki na may malamig na tingin. Isang ngiti na puno ng pagmamayabang. Si Don Emilio. Ang amo ng Phoenix Holdings, hindi ako makapaniwala. Sila. Magkakasama. Magkakaibigan, sa likod ng litrato may nakasulat. Malabo na ang sulat. Ang bakal na tatsulok. Magkakapatid, magpakailanman. Ang bakal na tatsulok. Naalala ko ang kwento ni Ricardo. Ang kanyang mga taon sa kolehiyo. Taong 1978. 1978. Ang taon na nagsimula ang lahat. Ang pagkakaibigan. At ang simula ng lahat ng puot. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa paghihiganti. Isang personal na galit na nagsimula 20 taon na ang nakakaraan. Ang lahat na nangyayari ay hindi aksidente. Ito ay isang malaking plano. Isang malalim na sabwatan, biglang nagring ang lumang cellphone ko. Si Daniel. Ang kanyang boses ay hindi nakalmado. Puno ng pagmamadali. Nahanap na ni Doña Isabel ang lugar. Binili niya ang impormasyon sa mga traffic camera. 5 minuto ka na lang. Para akong nilamig sa kinatatayuan ko. 5 minuto.
Ang apartment na ito ay naging isang patibong. Isang patibong ng kamatayan, nilibot ko ang paningin ko sa buong apartment. Wala akong makitang ibang daan palabas. Ang takot ay lalong lumaki. Ngunit sa gitna ng takot na iyon, may kung anong nagising sa loob ko. Isang matinding pagnanais na mabuhay. Hindi ako susuko. Hindi ako mamamatay ng ganito. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, nais kong tanungin kayo, mga kaibigan. Kung kayo ang nasa posisyon ko, paano ninyo haharapin ang lahat ng ito? Kailangan kong maging matatag. Hindi ko pa alam kung ano ang susunod na mangyayari o kung mayroon pa bang makapagliligtas sa akin. Subalit umaasa ako na sana'y mayroong makakaunawa. Kung mayroon kayong kaparehong pinagdadaanan, sana'y mahanap din ninyo ang lakas na ipagpatuloy ang laban. 5 minuto. 5 minuto na lang ang natitira sa akin bago dumating si Doña Isabel. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ngunit ang isang bagay ay sigurado, kailangan kong umalis dito, muling nag-text si Daniel. Sa abandonadong bodega, sa industrial area. Address. Walang gifix na sasakyan. Lumakad ka sa main road. Sumakay ka ng tricycle o jeepney. Magpalit-palit ka ng sasakyan para hindi ka masundan. Agad akong kumilos. Kinuha ko ang lumang damit na nasa backpack ni Daniel. Mabilis akong nagpalit. Isinuot ko ang pinakamadilim na damit na nakuha ko. Naghanap ako ng panyo o bandana. Nakakita ako ng isang lumang panyo sa sahig. Itinali ko ito sa aking ulo upang matakpan ang aking mukha. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Isang estranghero ang nakita ko. Isang babae na gusot ang damit. Ang mukha ay pagod. Ang mga mata ay pula. Pero sa kabila ng lahat, may kung anong determinasyon sa aking mga mata. Kailangan kong mabuhay, bulong ko sa sarili ko, dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Narinig ko ang ugong ng makina ng sasakyan mula sa ibaba ng apartment. Sumilip ako. Ang mga ilaw ng sasakyan ay humahagibis sa mga puno, tumatama sa kulay dilaw na pader ng building. Si Doña Isabel. Kasama ang mga lalaki. Nakita ko silang sumugod papasok. Ang kanyang sigaw ay umalinggaw-ngaw. Hanapin siya. Hindi siya maaaring makalayo. Hindi ako pwedeng dumaan sa main exit. Kailangan kong humanap ng ibang daan. Mabilis akong naghanap. Sa dulo ng pasilyo, nakita ko ang isang bakal na hagdanan. Pang-emergency exit. Kalawang na. Nag-aalangan ako. Baka ingay ito. Ngunit wala na akong ibang pagpipilian, pilit kong itinulak ang mabigat na bakal na pinto. Ang ingay ng kalawang na bisagra ay napaklakas. Buti na lang at nalunod ito sa ingay ng mga tao sa ibaba. Mabilis akong bumaba sa madilim na eskinita. Puno ito ng basura. Mabaho. Pero ito ang aking kaligtasan. Ang eskinita ay humantong sa isang maingay na night market. Isang tayanj. Ang amoy ng mantika ng bulok na gulay ng pawis. Ang lahat ng iyon ay naghalo sa maalingasaw na hangin. Ngunit ang kaguluhan na iyon ay naging perpektong pananggap para sa akin. Ang aking mamahaling takong na sapatos ay parang parusa. Ang bawat hakbang ay masakit, humanap ako ng isang maliit na tindahan. Binili ko ang isang pares ng tsinelas na plastik at isang sombrero. Inihagis ko ang aking sapatos. Isinuot ko ang sombrero. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin ng nakaparadang motor. Ngayon, ako ay isa na lamang sa mga babaeng naghahanap buhay. Ang pakiramdam ng kapaitan ay bumalot sa akin, sumakay ako ng tricycle. Sa South Bus Terminal, kuya. Paikot po, utos ko. Paulit-ulit akong lumingon sa likod. Ang bawat ilaw ng sasakyan ay tila nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Sa wakas, nakarating ako sa terminal. Sumakay ako ng bus. Walang halos tao. Ang biyahe ay mahaba. Ang dilim sa labas ay tila walang katapusan,
pagdating sa patutunguhan, bumaba ako sa gitna ng daan. Naglakad ako sa isang madilim na kalsada. Ang mga damo ay matataas. Sa harapan ko, isang malaking bodega. Madilim. Tahimik. Humanap ako ng maliit na pinto. Ang susi na binigay ni Daniel. Ibinukas ko ito. Ang pinto ay nag-ingay. Ang amoy ng alikabok at lumang bakal ay sumalubong sa akin. Pumasok ako. Agad na isinara ang pinto. Sumandal ako sa malamig na bakal, nakaligtas ako. Pero ngayon, kailangan kong harapin ang sarili kong takot. Ang takot sa hindi ko pa nalalaman. Nagising ako sa gutom at pagod. Ang katawan ko ay masakit. Ang lumang bodega ay malamig. Nilibot ko ang paningin ko. Hindi ako nag-iisa. Nakita ko ang isang lumang filing cabinet. Binuksan ko ito. Nagulat ako. May laman. Energy biscuits. Tubig. Isang manipis na kumot. Salamat Daniel, habang naghahanap ako ng iba pang gamit, napansin ko ang isang lumang laptop sa pinakailalim na drawer. Makapal. Lumang modelo. May kung anong nagsabi sa akin na ito ang susi sa lahat. Ang tanging koneksyon ko sa nakaraan, humanap ako ng charger. Nakita ko. Isinaksak ko sa maluwag na saksakan. Mabagal ang pag-boot ng laptop. Bawat segundo ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Sa wakas, bumukas ang screen. Isang lumang operating system. May isang file. Walang pangalan. Isang video, nanginginig ang kamay ko nang i-double click ko. Nag-play ang video. Si Daniel. Nasa opisina niya. Nakikipag-usap sa telepono. Ang mukha niya ay puno ng pagmamayabang. Ng tagumpay. Nakakagat na si Ricardo, sabi niya sa kausap niya. Kinuha na niya ang pera para sa atin. At ngayon, siya lang ang may legal na responsibilidad. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Si Daniel. Ang aking tagapagligtas. Siya pala ang kalaban. Siya pala ang kasabwat. Si Maria. Siya ang gagamitin natin para pigilan si Doña Isabel, dagdag niya, at ang pinakamasakit sa lahat. Pagkatapos niyang magamit, ihulog mo na sa mga tauhan ni Don Emilio para paglaruan o itago na lang at sabihing naglaho. Tulad ng gusto mo. Nagsuka ako. Hindi dahil sa gutom. Kundi sa tindi ng pagtataksil. Sa tindi ng sakit. Nabulag ako. Akala ko siya ang tagapagligtas ko. Siya pala ang isa sa mga manghuli sa akin. Ang aking sarili ay tila isang tupa na kusa lang lumakad sa kural ng mga lobo. Si Doña Isabel. Siya pala ang nagtangkang magligtas sa akin. Hindi siya ang kalaban, ang galit. Ang sakit. Ang lahat ng ito ay naging determinasyon. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Nilibot ko ang paningin ko sa screen. Nakita ko ang isang nakakompress na folder. Project 2018 data. May password. Sinubukan ko ang lahat ng password na alam kong may kinalaman kay Ricardo. Wala. Lahat ay mali, naalala ko ang litrato. Ang bakal na tatsulok. Ang taon ng graduation. 1978. Isinulat ko ang 1978. Bumukas ang folder, mga kontrata. Mga bank statement. Mga transaksyon. Mula sa account ng kumpanya ni Ricardo, patungo sa iba't ibang account. Lahat ay may pirma. Ang pirma ni Paolo. Ang kapatid ni Ricardo, isang audio file. Call with Paolo. Binuksan ko. Ang boses ni Paolo. Malamig. Makalkula. Pinag-uusapan nila kung paano niloloko si Ricardo. Kung paano nila minamanipula ang impormasyon para mapilitan si Ricardo. At kung paano nila aagawin ang kumpanya.
Nabanggit pa ni Paolo na gagamitin nila ang tauhan ni Don Emilio para tanggalin si Ricardo. Pati ang pamilya nito, kung kinakailangan, nagdilim ang paningin ko. Si Paolo, ang kapatid ni Ricardo. Ang pinagkakatiwalaan niya. Siya pala ang nasa likod ng lahat. Siya ang nagplano. Ang gumamit kay Daniel. Kay Don Emilio. Pati ako, ang kwento ni na Cain at Abel. Nangyayari sa pamilya namin, biglang may malakas na kalabog. Ang hangin ba? O may tao? Agad kong isinara ang laptop. Ang lahat ng ito. Ang impormasyon na ito. Ito ang kanilang sentensya ng kamatayan. Kung malaman nila na hawak ko ito, nagulantang ako at mabilis kong naisara ang laptop. Ang totoo, napakalaki ng katotohanan iyon para tanggapin. Pero bago pa man ako makapag-isip ng matino, narinig ko ang ugong ng sasakyan sa labas. Naku, parating na sila. Huminto ang makina ng kotse, nagbalik sa lugar ang isang nakakapanindig balahibong katahimikan. Naputol lang iyon ng mga yabag na lumalapit, kumakalusko sa graba. Mabilis kong kinuha ang USB drive mula sa laptop, inilagay sa bulsa ng aking jacket. Isinara ko ang screen ng laptop at ibinalik sa ilalim ng maalikabok na mesa. Ang puso ko ay kumakabog na parang tambol ng gyera. Alam kong wala ng atrasan. Bumukas ang mabigat na pintong bakal ng may puwersa, at ang sinag ng flashlight ay sumilaw sa dilim, bumubulag sa akin. Ate Maria, narito ka nga ba? Isang pamilyar na boses ang narinig, may halong pekeng pagkagulat at awa. Bumaba ang ilaw at sa harap ko ay si Paolo, ang kapatid ni Ricardo. Pumasok siya, suot pa rin ang kanyang malinis na trage, bagaman ang kanyang designer na sapatos ay may bahid ng putik. Sa likuran niya, dalawang lalaking matikas ang anyo ang humarang sa labasan. Kinabahan ako sa isang sulok, sinusubukang kontrolin ang aking paghinga, nagkukunwari akong isang takot na hayop. Lumapit si Paolo, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pag-aalala. Diyos ko, paano ka iniwan ni Daniel sa ganitong lugar? Hating gabi pa lang, hinahanap na kita. Sobra ang pag-aalala ni Ricardo sa iyo. Walang tigil ang tawag sa akin para lang mahanap kita. Ang kanyang mga salita ay tila napakainit at pamilyar. Kung hindi ko nakita ang mga dokumento sa laptop, marahil ay napaiyak na ako at kumapit sa kanya na parang isang tagapagligtas. Ngunit ngayon, sa pagtingin sa kanyang mga mata, puro kasinungalingan lang ang nakita ko. Sa likod ng kanyang intelektual na salamin, ang kanyang malamig na mga mata ay sinusuri ang bawat ekspresyon ko. Sa nanginginig na boses, gumanap ako sa aking papel bilang inosenteng asawa. Paolo, nasaan si Ricardo? Bakit hindi siya dumating? Alam mo bang si Mama, si Doña Isabel, ay nagpadala ng mga tao para sa akin? Habang nagsasalita ako, tinitignan ko ang kanyang reaksyon. Ang aking kamay sa bulsa ay humahawak sa malamig na VGP drive, ang tanging pag-asa ko. Bumuntong hininga si Paolo at sinubukang tulungan akong tumayo, ngunit instinct na umurong ako. Huminto siya sandali pagkatapos ay binawi ang kanyang kamay. Si Ricardo ay nagbibigay ng pahayag sa hindi siya makagalaw. At tungkol kay Mama, huwag kang mag-alala, matanda na siya at may masasamang tao na nagmamanipula sa kanya. Dumating ako para dalhin ka sa isang ligtas na lugar hanggang sa maayos ni Ricardo ang lahat at makarating siya para sunduin ka. Ang kanyang anino ay sumasayaw sa akin, mahaba at nagbabanta. Ang pasensya sa kanyang tingin ay naubos nang makita niyang hindi ako gumagalaw. Tiningnan niya ang kanyang relo, isang halos hindi nakikitang kilos. Mukhang nagmamadali siya o may kinatatakutan. Halika na, Ate Maria. Naghihintay ang kotse sa labas. Bawat minutong lumipas tayo rito ay panganib. Ang kanyang boses ay nawalan ng orihinal na lambing. Ngayon, isa itong nakatagong utos. Hindi ako aalis kahit saan, umiling ako. Umaagos ang mga luha. Sinabi ni Daniel sa akin na manatili ako rito, na huwag akong magtiwala sa sinuman.
At kung ibibigay mo ako kay mama, papatayin niya ako. Sinadya kong banggitin si Daniel upang makita ang kanyang reaksyon. At totoo nga, nanginginig ang isang sulok ng kanyang labi. Isang kislap ng paghamak ang dumaan sa kanyang mukha. Si Daniel ay isang empleyado lamang, Ate Maria. Ako ang kapatid ni Ricardo. Humakbang siya palapit. Ang kanyang boses ay naging mas matigas. Sa tingin mo ba ay kayang protektahan ka ng abogadong iyon? Hinahanap siya ng mga tao ni Don Emilio sa lahat ng dako. Ako lang ang makakapagligtas sa iyo. Magpakabait ka. At makinig ka sa akin, huwag mo akong pilitin na gumamit ng puwersa. Malinaw ang banta. Ang maskara ng tapat na bayaw ay natatanggal. Napagtanto kong hindi niya ako gustong iligtas. Kailangan niya ako bilang hostage. O mas masahol pa, gusto niya akong alisin upang burahin ang mga ebidensya pagkatapos niyang sisihin ang lahat kay Ricardo. Sinabi niya na si Ricardo ay nasa pulisya, ngunit sa video, nagplano sila ni Daniel na tumakas. Nagsisinungaling siya. Nasa presinto ba talaga si Ricardo? Tiningnan ko siya nang may kunwari ipag-aalinlangan. Pero kanina lang, tinawagan ako ni Daniel at sinabi niya na nakatawid na siya sa Portugal. Nagtapon ako ng pain. Naglalaro sa kanyang kawalan ng tiwala, napako si Paolo sa loob ng isang sandali. Nag-aalangan ang kanyang tingin. Hindi niya inaasahan na malalaman ko iyon. O pinaghihinalaan niyang may iba pang sinabi sa akin si Daniel. Kalokohan, pangmutya niya. Ngunit ang kanyang ngiti ay pilit. Tapos na ang pag-uusap. Dalhin ninyo ang babae sa kotse. Kinawayan niya ang kanyang mga tauhan. Nang sumugod ang unang lalaki sa akin, bumilis ang aking instinto ng pagkaligtas. Tumalon ako, umurong hanggang sa mabangga ko ang isang mesa na gawa sa metal. Mabilis kong kinuha ang USB drive mula sa aking bulsa at itinaas ito ng mataas. Gamit ang kabilang kamay, sinunggaban ko ang isang basag na piraso ng salamin mula sa sahig at idinikit sa aking leeg. Tigil! Kung lalampas pa kayo ng isang hakbang, lulunukin ko ito ngayon din, sigaw ko. Ang aking boses ay nabasag sa takot, ngunit puno ng determinasyon. Ang tingin ni Paolo ay napadako sa maliit na device. Kumibot ang kanyang mga mata. Matalino siya. Alam niya na sa kanyang mundo ng mga pagsasabuatan sa pananalapi, ang isang maliit na USB drive ay maaaring magkaroon ng napakalaking kapangyarihan. Ano iyan? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sabi niya, sinusubukang manatiling kalmado, ngunit inutusan ang kanyang mga tauhan na huminto. Ito ang aking siguro sa buhay. Ibinigay ito sa akin ni Daniel, nagsinungaling ako. Ang puso ko ay halos sumabog. Sinabi niya na kung ako ay nasa panganib o kung may mangyari sa kanya, ibibigay ko ito kay Don Emilio. Ang pinuno ng Phoenix Holdings. Kilala mo siya, di ba? Sinabi ni Daniel na kapag nakita ito ni Don Emilio, maunawaan niya kung sino ang tunay na traidor. Ang pangalan ni Don Emilio ay nagpalamig sa hangin. Ang mukha ni Paolo ay naging putlang-putla. Alam na alam niya kung sino si Don Emilio at alam niya ang ginawa niya sa likuran. Kung matutuklasan ni Don Emilio na hindi lang niya niloko si Ricardo, kundi ninakawan din niya si Don Emilio, wala nang saysay ang kanyang buhay. Ibigay mo iyan, ungol ni Paolo, inabandona ang Ate Maria. Ibigay mo iyan at hahayaan kitang mabuhay. Huwag kang makinig kay Daniel, niloloko ka niya. Huwag kang lumapit, umurong ako. Gumawa ng maliit na hiwa ang salamin sa aking leeg. Hindi ko alam kung ano ang nasa loob nito, ngunit sinabi ni Daniel na sapat na ito upang magdulot ng kamatayan sa iyo at sa iyong pamilya. Gusto mo bang tumaya? Kung lulunukin ko ito o sisirain, ano ang ipapaliwanag mo kay Don Emilio? Tinaya ko ang kanyang pinakamalaking takot, ang kanyang kasakiman at pagiging makasarili. Napako si Paolo. Hindi siya naglakas loob na kumuha ng panganib. Hindi niya alam kung ano ang laman ng e-drive.
Ngunit anuman iyon, kung mapupunta sa kamay ni Don Emilio, mamamatay siya. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Sinamantala ko ang kanyang pag-aalinlangan. Sinabi ni Daniel na narito ang mga ebidensya na nagnakaw ka ng pera mula mismo sa Phoenix Holdings. Sinabi niya na nakipagkaisa ka sa mga tagalabas upang mag-launder ng pera sa pamamagitan ng mga account ng aking asawa. Mag-isip ka, Paolo, kung matutuklasan ni Don Emilio na hindi lang mo niloko si Ricardo, kundi ninakawan mo rin siya, ano ang magiging wakas mo? Nagalit si Paolo, namumula ang kanyang mga mata. Galit siya sa akin. Galit siya kay Daniel, ngunit mas malaki ang takot kay Don Emilio. Hayop ka, ungol niya. Magaling ka, minamaliit kita. Ano ang gusto mo? Pera. Gusto mo bang dalhin kita para makita si Ricardo? Hindi ko gusto ang pera mo, malamig kong sagot. Gusto kong makita si Don Emilio. Gusto kong ibigay ito sa kanya ng personal. Siya lang ang makakapaggarantiya ng aking kaligtasan at ng aking biyenan. Dalhin mo ako sa kanya at ibibigay ko ang e-tip drive. Ang mangyayari sa iyo pagkatapos ay problema mo na. Tiningnan ito ni Paolo. Ang dalhin ako kay Don Emilio ay mapanganib, ngunit ang hayaan akong sirain ang e-tip drive ay mas masahol. Marahil ay naisip niya na si Don Emilio, na kinasusuklaman si Ricardo, ay walang awa sa kanyang asawa. Maaari niyang gamitin si Don Emilio upang alisin ako at pagkatapos ay harapin ang usapin ng e-tip drive. Isang nakakatakot. Nangiti ang lumitaw sa kanyang mukha. CJ, tutuparin ko ang iyong hiling. Dadalhin kita para makita si Don Emilio, ngunit babalaan kita, kapag nakapasok ka na sa hukay ng leon, huwag kang umasang makakalabas pa. Kinawayan niya ang kanyang mga tauhan upang umalis. Naglakad ako, ang katahimikan sa warehouse ay tensyonado, naputol lamang ng sipol ng hangin. Tinitigan ako ni Paolo, ang kanyang tingin ay salitan sa VFP drive at sa aking pinapawisang mukha. Nagkakalkula siya, tinatimbang kung kukuha siya ng panganib na sunggaban ang ebidensya o susuko muna. Alam kong nilalaro ko ang aking buhay. Para sa isang taong ipinagkanulo ang kanyang sariling kapatid, ang buhay ng kanyang bayaw ay walang halaga. Matapos ang isang panloob na pakikibaka, tumawa si Paolo, isang malakas at mapangutyang tunog. Napakahusay, Ate Maria, kahanga-hanga ka. Hindi ko akalain na ang isang taong ginugugol ang kanyang araw sa mga spa at pamimili ay magkakaroon ng ganitong lakas ng loob. Gusto mong makita si Don Emilio? Sige, ibibigay ko ang iyong hiling. Kinawayan niya ang kanyang mga tauhan na umurong, ngunit nanatili ang kanyang kamay sa bulsa, alerto. Hindi ako nagtiwala. Idinikit ko ang salamin sa aking liig, maingat na gumagalaw. Huwag kang sumubok ng anumang katangahan. Kung may makita akong kakaiba, sisirain ko ito agad. Nagkibit balikat si Paolo at naglakad sa harap ko. Nasa labas ang kotse. Sasakay ka ba ng kusa o gusto mo ng formal na imbitasyon? Ngunit babalaan kita, hindi makatuwirang tao si Don Emilio. Kung maghahanap ka ng gulo, huwag mong sisihin ang bayaw na ito sa pagiging malupit. Lumabas ako ng warehouse. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa aking mukha, nagpapagaan ng init ng tensyon. Naghihintay ang itim na van na parang isang kabaong nagawa sa metal. Binuksan ni Paolo ang likod na pinto ng may peking magalang na kilos. Ang kanyang tingin ay tulad ng isang mangangaso na nakikita ang kanyang biktima na nahuhulog sa bitag. Sumakay ako, mahigpit na hinawakan ang EFB drive, na halos tumusok ang gilid nito sa aking balat, isang matinding sakit na nagpapanatili sa akin na alerto. Umandar ang kotse, iniiwan ang warehouse. Tiningnan ako ni Paolo sa rearview mirror nang may peking awa. Maria, huwag mo akong sisihin sa ganito. Sa mundong ito, ang bawat isa ay para sa kanyang sarili. Masyadong mahina si Ricardo para sa malalaking negosyo, kaya kailangan kong kumilos. Natahimik ako habang tinitignan ang bintana,
ang puso ko ay kumirot sa pag-iisip kung paano ang mga ugnayan ng pamilya ay naging malamig at malupit na kalkulasyon. Ang kotse ay patungo sa mga ilaw ng sentro ng syudad. Mga 15 minuto pagkatapos, lumiko ito sa isang madilim na daan. Sa malayo, ang kambal na tore ng Phoenix Holdings ay nakatayo, maliwanag na parang isang fortress. Bahagi 7, Death Hukay ng Leon. Pinahinto ni Paolo ang driver sa gitna ng wala. Lumingon siya, nawala ang kanyang ngiti. Nakarating na tayo, sabi niya ng malamig na parang berdugo. Itinuro niya ang gusali. Nandoon ang opisina ni Don Emilio. Kailangan mong maglakad. Hindi maganda kung ihahatid kita mismo sa pinto. Tumingin ako sa labas. Lubos na madilim. Hindi ito ang pangunahing pasukan, kundi ang likod na bahagi sa tabi ng isang abandonadong pabrika. Bakit tayo huminto rito? Tanong ko. Ngumisi si Paolo at bumaba ng kotse, kasunod ang kanyang mga tauhan. Binuksan niya ang pinto ng marahas. Ipinangako kong dadalhin kita para makita si Don Emilio, hindi sa kanyang opisina. May mga paa ka, gamitin mo o ibigay mo sa akin ang e-drive at hahayaan kitang umalis. Bumaba ako ng kotse, humahampas ang malamig na hangin. Lumapit si Paolo sa aking tainga at bumulong, "Good luck." Narinig ko na ang mga gwardya ni Don Emilio sa lugar na ito ay hindi gusto ang mga intruders. Pagkasabi niyan, sumakay siya sa kotse at humarurot palayo, iniiwan akong mag-isa sa dilim. Naunawaan ko na iniwan lang ako sa isang minahan. Hindi niya ako pinatay. Gusto niyang ang mga tauhan ni Don Emilio o ang mga bitag sa lugar ang gumawa nito para sa kanya. Nag-iisa sa desyertong daan na pagtanto kong ang katahimikan ay puno ng panganib. Sadyang iniwan ako ni Paolo sa likod ng gusali. Kung susundin ko ang daan, mahuhuli ako ng seguridad. Gusto niyang mahulog ako sa kanyang bitag. Tumingin ako sa paligid at napadako ang aking mga mata sa isang pader na naghihiwalay sa abandonadong lot mula sa kalapit na abandonadong pabrika. Isang matapang na ideya, ngunit ang aking tanging pag-asa, ang lumitaw sa aking isip. Sa halip na dumaan sa lupa, hahanap ako ng ruta sa ere gamit ang istruktura ng lumang pabrika upang lumapit sa tor mula sa isang hindi inaasahang direksyon. Umalis ako at umakyat sa pader, ang aking mga kamay ay nagasgas at nagdurugo. Ang takot sa kamatayan ang nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko akalaing mayroon ako. Pagkaakyat ko sa yero na bubong ng pabrika, halos tangayin ako ng hangin. Humiga ako na nakakapit sa mga kinakalawang na biga. Sa harap ko, isang balangkas na mga tubo at metal na tulay ang nagkonekta sa pabrika sa teknikal na lugar ng Phoenix Tower. Ito ay parang kalansay ng isang higante na nakasuspinde sa ere. Nilunok ko ang laway, tinitingnan ang madilim na kailaliman sa ibaba ko. Ang pagkahulog mula sa ganoong taas ay nakamamatay. Tinalian ko ng tela mula sa aking damit ang aking sugatang kamay at nagsimulang gumapang sa isa sa mga tubo. Ang malamig na metal ay naramdaman sa aking damit. Ang bawat metro ay isang labanan laban sa hilo at hangin. Ipinikit ko ang aking mga mata, yakap ang tubo, bumubulong ng mga pangalan ng aking mga magulang, Ricardo, na parang isang panalangin. Matapos ang parang ilang oras, sa wakas ay narating ko ang isang balkonahe sa teknikal na palapag ng tor. Nanginginig ang aking mga binti. Basang-basa ako sa malamig na pawis. Nakapasok ako sa hukay ng leon. Ngayon ay kailangan kong hanapin ang hari ng gubat. Lihim akong lumakad sa isang teknikal na pasilyo. Isang metal na pinto ang bahagyang nakabukas. Dumulas ako sa loob. Isa itong storage area ng basura. Nakakasuka ang amoy, ngunit nagbigay ito sa akin ng ideya. Sa isang sulok, nakita ko ang isang cleaning cart at isang nakasabit na uniporme ng trabaho. Nakakatawa ang kapalaran. Upang mahanap ang pinakamakapangyarihang tao, kailangan kong maging pinakahindi nakikita. Isinuot ko ang marumi at maluwag na uniporme. Itinaas ang takip ng sombrero hanggang sa kalahati ng aking mukha
at nagsimulang itulak ang cleaning cart, ginagaya ang pagod na lakad ng mga manggagawa. Dumaan ako sa 2 security guard sa service elevator. Tiningnan ako ng isa ng may paghamak at kinawayan ako upang magmadali. Amoy ka na, bilisan mo. Tumango ako ng walang imik at pumasok sa elevator. Nagsara ang pinto. Nakasandal sa pader na metal, nakahinga ako ng maluwag. Tiningnan ko ang mga pindutan. Ang huling palapag, ang ika-68 palapag, ay ang opisina ng presidente. Alam kong kapag bumukas ang mga pintong iyon, wala nang atrasan. Haharapin ko ang pinakakinatatakutang pinuno ng syudad, armado lamang ng isang lihim at isang marupok na pag-asa. Idinikit ko ang e-drive sa aking dibdib. Ricardo, hintayin mo ako. Darating na ako. Ang service elevator ay nanginginig at umiinit. Nagtago ako sa likod ng mabahong cleaning cart. Umakyat ang elevator, lalong lumapot ang hangin. Ang puso ko ay kumakabog ng napakalakas. Nang tumunog ang kampana sa ika-68 palapag, ito ay parang isang sentensya. Bumukas ang mga pinto sa isang marangyang at liblib na pasilyo. Itinulak ko ang cart, ang mga gulong nito ay umingit sa marmol. Mula sa wala, lumitaw ang 2 malalaking bodyguard, humaharang sa aking daan. Tumigil ka. Sino ang nagpahintulot sa iyo na magdala ng basura sa ganitong oras? Kaya na ba o hinding-hindi na? Binitawan ko ang cart, tinanggal ang takip ng sombrero na nagpapakita ng aking maruming mukha, ngunit ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi ako tauhan sa paglilinis, sabi ko sa malinaw na boses. Ako si Maria, ang asawa ni Ricardo. Pumunta ako dito upang makipagkita kay Don Emilio upang bayaran ang utang na 20 taon na ang nakakaraan. Dala ko ang sagot kung sino ang tunay na taksil. Ang aking sigaw ay umalingaw sa katahimikan. Ang pintong kahoy ay dahan-dahang bumukas. Sa gitna ng lahat ng ito, napakabigat na ng mga pasanin sa aking puso. May mga oras na gusto ko nang sumuko, bumitaw, at tumakas na lang ng malayo. Ngunit naiisip ko, kung titigil ako, sino ang maghahanap ng katarungan, sino ang makakaintindi sa mga pait na ito? Hindi ba't ang buhay ng bawat isa sa atin ay isang paghahanap sa katotohanan at kabuluhan, kahit gaano pa ito kapait? Hindi ba't kailangan natin ang mga kasama sa paglalakbay, kahit na ang pagbabahagi lamang ng saloobin, upang hindi tayo masyadong mag-isa sa ganitong mahirap na daan? Salamat sa inyong pakikinig sa paglalakbay na ito kasama ko, kahit na sa pamamagitan lamang ng mga kwento. Isang lalaking nasa edad, matangkad. May ubanin na ang kanyang buhok. Ngunit ang kanyang mga mata, napakatalim ng tingin. Si Don Emilio iyon. Ang kanyang presensya ay nagpatindig ng balahibo ko. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, na may mukhang puno ng paghama. Galit. Akala niya, marahil, ako ay tulad ni Ricardo. Isang tao na dumating upang magmakaawa. Upang humingi ng awa. Ngunit hindi ako nagmakaawa. Hindi iyon ang dahilan kung bakit ako naroon. Sa halip, tumayo ako ng matatag. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang takot ay naroon pa rin, nararamdaman ko ang lamig sa aking sikmura. Ngunit may isang kakaibang lakas na bumalot sa akin. Don Emilio, sabi ko. Ang boses ko ay matatag, hindi ko akalaing kaya kong gawin iyon. Mali ang taong kinamumuhian mo. Ang nagtaksil sa iyo noon, at ang nagnanakaw sa iyo ngayon, ay hindi ang asawa ko. Hindi ko ginamitan ng mga magagarbong salita. Hindi ko na pinaganda pa ang aking sasabihin. Sa ganitong sitwasyon, alam kong ang katotohanan, ng diretso at walang paligoy-ligoy, ang pinakamabisang sandata. Nakita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata. Ngunit nanatili pa rin ang pagdududa. Kinuha ko ang e-drive mula sa aking bulsa. Ang munting bagay na ito. Ito ang tanging hawak ko. Sa isang mabilis na kilos, inihagis ko ito sa kanyang mga paa. Tumama iyon sa makinis na marmol at gumawa ng maliit na tunog.
Don Emilio, patuloy ko. Nandoon sa loob ang lahat ng ebidensya. Hindi mo maaaring itanggi iyon. Ito ang patunay laban kina Daniel at Paolo. Sila ang mga taong nagsamantala kay Ricardo. At sa Phoenix Holdings mo. Naglakas loob ako. Nag-ipon ako ng lahat ng tapang na mayroon ako. Suriin mo. Kung nagsisinungaling ako, maaari mo akong ihagis mula sa palapag na ito. Hindi ako magrereklamo. Hindi ako magmamakaawa. Tinitigan ako ni Don Emilio ng matalim. Ang kanyang tingin ay mapanuri. May pag-aalinlangan pa rin. Ngunit mayroon ding interest. Ang aking hamon, ang akakasabi ko, tila nag-udyok sa kanya. Marahil nasaktan ang kanyang pagkatao. Ang mga salita ko, na nagbanggit ng ang bakal na tatsulok, marahil ay tumama sa isang sensitibong bahagi ng kanyang nakaraan. Kinawayan niya ang kanyang mga gwardya. Pinakawalan nila ako. Huminga ako ng maluwag. Dalhin siya sa aking opisina, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas kalmado ngayon. Huminga ako ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang aking puso. Inihatid ako sa kanyang opisina. Ito ay napakalawak. Parang isang palasyo. Isinaksak ni Don Emilio ang drive sa kanyang computer. Ang screen, napakalaki, ay umilaw. Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang huni ng computer. Bumukas ang mga file. Isa-isa. Ang mga bank statement. Ang mga peking kontrata. At pagkatapos ang mga recording. Ang boses ni Daniel. At pagkatapos ang boses ni Paolo. Isang boses na akala ko ay malambing at tapat. Ngunit ngayon, ito ay puno ng kayabangan at pagtataksil. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong silid. Ang matandang Don Emilio ay ulian na, sabi ni Paolo sa recording. Ang boses niya ay mapanghamak. Nagnanakaw ako ng milyon-milyon at hindi man lang niya napapansin. Sisihin natin si Ricardo at tapos na. Napanood ko ang mukha ni Don Emilio. Namula ito sa matinding galit. Ang mga ugat sa kanyang noo ay umalsa. Pinisil niya ang maos ng napakahigpit, halos marinig ko ang pag-ingit. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit. Nakita ko ang realization sa kanyang mga mata. Nabulagan siya. Nabulagan siya ng puot kay Ricardo. Pinayagan niya ang tunay na kaaway na maghari-harian sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Ang mga taong pinagkakatiwalaan niya. At pagkatapos, lumitaw sa screen ang lumang litrato. Ang tatlong magkakaibigan. Ang bakal na tatsulok. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Don Emilio. Ang galit ay unti-unting napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Pagsisisi. Ricardo, bulong niya. Isang bulong na puno ng pighati. Tanga. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim. Ilang sandali pagkatapos, binuksan niya ang mga ito. Ang kanyang pagiging pinuno. Ang kanyang malamig na paninindigan. Lahat ay bumalik. Kinuha niya ang telepono. Arturo, sabi niya sa matalim na boses. Ang kanyang tinig ay bakal. Isara ang lahat ng hangganan. Dalhin sa akin si Daniel at Paolo, buhay o patay. At Arturo, huwag magtira ng kahit anong bakas ng mga kalokohan nila. Ibinaba niya ang telepono. Tiningnan niya ako. Ang puot na nakita ko kanina ay wala na. Napalitan iyon ng isang malalim na paggalang. Magaling ka, Maria, sabi niya. Swerte ang asawa mo sa iyo. Ang utang ni Ricardo ay nabayaran na. Umalis ka. Naghihintay ang iyong biyenan sa lobby. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, pakiramdam ko ay nanghina ang aking mga binti. Bumagsak ako sa sahig. Tumulo ang aking mga luha. Hindi ko na napigilan. Lahat ng tensyon. Lahat ng takot. Lahat ng ubusin.
Ang lahat ng emosyon na pinigilan ko ay sa wakas ay bumuhos. Nagawa ko, nang bumaba ako mula sa matataas na palapag ng Phoenix Holdings, nandoon siya. Si Donna Isabel. Naghihintay sa siningaw na lobby. Tahimik siya. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala nang takot sa aking puso nang makita ko siya. Mayroon na lang kapayapaan, sa wakas, lumapit siya sa akin. Marahan niyang hinawakan ang aking kamay. Ito ang unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, na ginawa niya iyon. Ang kanyang kumukulubot na kamay ay pakiramdam ko ay kakaibang mainit. Hindi siya humingi ng tawad. Hindi iyon ang kanyang estilo. Ngunit ang kanyang mga mata nagbago. Nakita ko roon ang pagsisisi. Nakita ko ang isang malalim na pasasalamat. At, sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang paggalang. Isang paggalang na alam kong nakuha ko sa pagtaya sa aking buhay. Halika na sa bahay, anak, sabi niya sa mahinang boses. Ang kanyang tinig ay maihalong lambing na matagal ko nang hindi naririnig. Ipinaghanda kita ng paborito mong sinigang. Ang simpleng pangungusap na iyon. Ang pamilyar na amoy ng sinigang na biglang pumasok sa aking isip. Nagpasikip iyon sa aking lalamunan. Ang aming pamilya, pagkatapos ng napakaraming bagyo, ay sa wakas ay nakahanap ng isang uri ng kapayapaan. Ngunit alam ko sa aking puso, ang ilang mga bagay na nabasag, hindi na kailanman magiging tulad ng dati. Hindi na kailanman, marahan kong inalis ang aking kamay. Umiling ako. Kayo na lang po, mama, sabi ko. Ang aking boses ay maihalong lungkot, ngunit mayroon ding matatag na desisyon. Kailangan ko po munang maglakad-lakad. Kaninang umaga lang, bago pa man ako pumunta sa Phoenix Holdings, inihain ko ang mga papeles ng diborsyo. Hindi dahil huminto akong magmahal kay Ricardo. O dahil sa galit o sa paghihiganti. Hindi. Ito ay dahil sa aking sarili. Pagkatapos ng gabing iyon, ang nakaraang gabi na parang isang bangungot, na pagtanto ko, hindi na ako maaaring mabuhay ng isang buhay na umaasa. Hindi na ako maaaring mabuhay sa ilalim ng anino ng isang lalaki. Ang tiwala. Kapag iyon ay nabasag, nag-iiwan iyon ng mga pilat na sumasakit sa paglipas ng panahon. At ang mga pilat na iyon matagal bago maghilom, kung maghilom man. Kailangan ko ng isang buhay na ako mismo ang nagdedesisyon. Sa mga sumunod na araw, lumabas ang mga balita sa lahat ng pahayagan sa Maynila. Isang malaking gulo sa mundo ng pananalapi. Si Daniel at Paulo. Ang mga larawan nila, nakaposas, ay nasa lahat ng dako. Inaresto sila dahil sa pandaraya. Dahil sa money laundering. Ang kanilang reputasyon, ang kanilang mga karera, ang lahat ay gumuho. Isang aral. Isang napakalupit na aral. Si Ricardo. Ang asawa ko. Napawalang sala siya, bahagya. Dahil sa mga ebidensya na dinala ko. Ngunit hindi siya nakatakas na walang pinsala. Kailangan pa rin niyang harapin ang mga legal na kahihinatnan. Ang kanyang kapabayaan sa pamamahala. Ang kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska. Nakatanggap siya ng suspendidong sentensya ng kulungan. Naiintindihan ko. Ito ay isang presyo. Isang presyong karapat-dapat para sa kanyang mga pagkakamali. Para sa kanyang kahinaan, naglakad ako sa isang pamilyar na kalsada. Ang araw ay sumisinag sa pagitan ng mga dahon ng mga puno ng akasya. Huminga ako ng malalim. Sariwang hangin ng umaga. May nakikita akong mga taong nagmamadali. Mga tindera. Mga naglalakad. Ang buhay ay nagpapatuloy. Umupo ako sa isang maliit na tindahan ng kape. Isang simpleng cafe. Umorder ako ng isang kape barako. Hindi matamis. Ang mapait na lasa ay natunaw. Pagkatapos, nag-iwan ito ng isang kakaibang matamis na aftertaste. Naramdaman ko ang pagiging magaan. Parang isang ulap na lumulutang.
Hindi ko alam kung ano ang idudulot ng kinabukasan. Hindi ko alam kung paano ako kikita ng pera. O kung saan ako pupunta. Ngunit ang alam ko, hindi na ako natatakot. Kung nalampasan ko ang pinakamadilim na gabi ng aking buhay, wala nang makakapagpabagsak sa akin. Ang paghahanap ng aking sarili. Ang kalayaan. Nakuha ko na. Ngunit kasama noon, ang isang malalim na puwang sa aking puso. Ito ay bahagi ng aking paglaki. Ang presyo ng aking kalayaan. Ang presyo ng aking pagiging ganap na Maria. Patuloy akong nakaupo sa maliit na cave. Ang aking tasa ng kape barako halos wala ng laman. Ang araw ay unti-unting sumisikat. Ang mga sinag nito ay nagbibigay ng kakaibang liwanag sa kalsada. Pinagmasdan ko ang mga taong dumadaan. May mga nagmamadali. May mga naglalakad ng payapa. May mga nagtitinda. Ang buhay patuloy lamang. Sa gitna ng ingay at kaguluhan ng Maynila, naramdaman ko ang isang kapayapaan sa aking kalooban. Magaan. Parang isang ulap na lumulutang sa himpapawid. Hindi ko alam. Hindi ko pa rin alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi ko alam kung paano ako kikita ng pera. O kung saan ako pupunta. Ngunit ang alam ko, wala na akong takot. Kung nakaligtas ako sa pinakamadilim na gabi ng aking buhay, wala nang makakapagpabagsak sa akin. Nahanap ko ang aking sarili. Nilaro ko ang gilid ng aking tasa. Ang aking isip naglalakbay. Pabalik sa lahat ng pinagdaanan ko. Ang mga pait. Ang mga luha. Ang mga pagkabigla. Naalala ko si Doña Isabel. Ang aking biyenan. Kung paano ang pag-ibig ng magulang minsan ay nagiging dahilan ng pagdurusa. Ang kanyang pagmamahal kay Ricardo, napakabigat. Ang bulag na pagsasakripisyo. Ang kanyang pagkontrol sa ngalan ng pagmamahal. Ang labis na ekspektasyon niya. Lahat iyon ay maaaring pumutol ng pakpak ng isang anak. Nagtulak kay Ricardo sa mga maling desisyon. Ang kanyang pagiging mahina ay marahil bunga ng matinding presyon. Ang pag-ibig ng magulang ay dapat na maging suporta. Hindi isang hawla na humahadlang sa kalayaan. Ang tunay na pundasyon ng isang pamilya ay ang pag-unawa. At paggalang. Kung iyon lang sana ang nauna, marahil ay iba ang aming kapalaran. Naalala ko si Paolo. Ang kapatid ni Ricardo. Ang kanyang pagtataksil. Isang malaking aral iyon sa akin. Tungkol sa halaga ng utang na loob. At responsibilidad. Ang kanyang kasakiman. Ang kanyang pagiging makasarili. Hindi lang niya sinira ang buhay ng kanyang kuya. Sinira din niya ang kanyang sarili. Ang pagmamahal. Hindi iyon isang karapatan na basta na lang inaasahan. Ito ay isang responsibilidad. Responsibilidad na pangalagaan. At pahalagahan. Walang sino man sa atin ang may karapatang ituring ang pagmamahal ng ating mga magulang. O ng ating mga kapatid. Na parang isang bagay na garantisado. Ito ay dapat pahalagahan. Dapat ingatan ang lahat ng pinagdaanan ko. Nagturo iyon sa akin ng malalim na aral. Tungkol sa pagiging tao. Sa mundong ito. Kung paano ang linya sa pagitan ng paghahanap ng katarungan at paghihiganti. Napakanipis. Kung paano ang pananahimik. At pagkilos. Mayroong malaking kaibahan. Nalaman ko. Ang kabaitan. May halaga lamang. Kung ito ay ilalagay sa tamang lugar. At kailangan ng kaalaman. Ng katalinuhan. Kung minsan ang matalino. Ang mapanuring paghihiganti. Ay isang anyo ng pagpukaw ng moralidad. Hindi ako naghiganti dahil sa personal na galit. Ginawa ko ito. Para sa katotohanan. Upang mapigilan ang kasamaan na kumalat. Ang katotohanan. Ito ay isang malupit na gamot. Ngunit ito ang nagpapalakas sa atin.
Ito ang nagbibigay ng bagong pananaw. Humigop ako ng aking huling ng kape. Tumingin ako sa asul na langit. Ang langit ay payapa. Tahimik. Ninitian ko ang aking sarili. Maria. Malaya ako. Malaya sa mga tanikala ng nakaraan. Malaya sa mga inaasahan ng iba. Malaya sa takot. Hindi ko masasabing ako ay ganap na maligaya. May mga pilat sa aking puso. May mga alaala na hindi mawawala. Ngunit mayroon ding kapayapaan. Isang uri ng kapayapaan na nakuha sa gitna ng bagyo. Hindi ako nagwagi sa lahat. Hindi ako naging perpekto. Pero lumabas ako sa dilim. Nagdadala ako ng katotohanan. Ang kwentong ito, ang kwento ko, ito ay maaaring mangyari sa sinuman sa atin. Ito ang aral na aking dala. Sa bawat paghigop ko ng kape. Sa bawat sikat ng araw sa aking balat. Ang buhay ay patuloy. At ako, handa na akong harapin ang anumang ibibigay ng bagong umaga. Nag-iisa. Pero buo. Naglalakad. Sa liwanag ng bagong umaga. Sa bawat paghakbang ko ngayon, dala ko ang mga pilat ng nakaraan. Ngunit sa bawat galos, may natutunan akong aral. Hindi ko alam kung ano ang susunod na yugto sa aking buhay. Pero handa akong salubungin iyon, kung naramdaman ninyo rin ang bigat ng kwentong ito. Ang pag-asa sa gitna ng pait. O ang kapayapaan matapos ang matinding pagsubok. Malalaman ninyo, hindi kayo nag-iisa. Marahil, sa mga tahimik na sandali ng buhay, doon natin tunay na nakikita ang ating sarili. Kung nais ninyong patuloy na pakinggan ang mga kwentong tulad nito. Kung saan ang bawat luha ay may katahimikan. At ang bawat aral ay may pag-asa. Inaanyayahan ko kayong maging bahagi ng ating munting komunidad. Salamat sa inyong pakikinig. Sa luha at katahimikan. Ang video na ito ay isang kathang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.